Magandang araw sa lahat. Share ko sa inyo guys kung paano magpalit ng rubber bushing sa likurang bahagi ng shock natin guys, no? Yung shock absorber sa Honda CB110. So matagal na kasi siyang, actually hindi pa siya napapalitan mula nung nabili natin siya, no? 10 years na, no? So kaya ganyan na yung itsura niya. So kahit yung sa baba, ano, yung sa kabilang side, ano na rin, para na siyang matigas na siya, parang handa na rin siyang masira, no? Pero yung sa upper part talagang sira na yung rubber bushing, kaya kailangan na natin magpalit. So ganun lang guys, no? Ibabagi ko sa inyo ngayon kung paano nga ba siya palitan. So bumili lang tayo ng rubber bushing na original, ano, galing sa Shopee. So yun, Honda, para sigurado tayo na sakto yung kapal at saka yung diameter na isasalpak natin doon sa sa shock absorber, sa rear shock absorber. So ito yung sa lower part, so yung 54289 siya yung rubber bushing na para doon sa lower part ng shock absorber natin. Tapos yung isa naman, yung 52495, siya naman yung sa upper part ng shock absorber natin, So simple lang pag ano niyan guys, So unahin mo lang yung collar niya, yung nasa gitnang bahagi na yan, yung parang pin, collar. So yun ang una mong tanggalin, tapos susunod mo na yung rubber bushing. So pukpukin mo lang yan, so makakalas na siya. So ganun lang siya kasimple. So ayun, talagang sirang-sira na talaga siya. Minsan kasi na kakargahan natin ng bibigat, kaya ganun ang nangyayari sa kanya, So ito na yun guys, no, yung 52495 na part number ng bushing natin, sa Honda CB110. So yun dapat yung ikakabit natin dyan. So meron din konting technique guys, So kailangan nyo lang lagyan ng langis. So sa akin nilagyan ko siya ng langis, Tapos kailangan basang basa siya. Tapos yung kalahati muna, yung ipasok nyo. Kapag na-shoot nyo siya ng diretso, medyo ilabas nyo ng kaunti para pumasok yung pin, yung pinaka-collar niya, yung collar na nasa gitna. Kailangan meron talaga siyang nakausli doon sa labas para pumasok yung collar, yung metal na yan, yung bilog na yan. So kasi pag hindi nyo yan siya, pag diniretso nyo lang siya, matigas, mahirap ipasok. Pero as kung ganyan, nakausli yung bushing natin, so nagpe-flex siya, nauunat yung rubber bushing natin. So kunting diin na lang yan guys, diin na nyo na lang ng isang matigas yan, o kaya C-clamp, pwede nyo rin gamitin para sa kanya. So ayun, magpit na agad yan, kahit diin nga lang, siya, kayang-kaya na siya, lulusot na siya, ganun. Tapos punasan nyo lang yan, okay na, balik na naman sa dati yung rubber bushing natin, So siyempre yung lower part naman, ganun din, kung ano yung proseso natin doon sa upper part. So ganun din ang gagawin natin dito sa lower part ng shock absorber natin, So siyempre lagyan, ganun nga, langis muna. Tapos huwag gayaan na nakapasok agad yung rubber bushing. Kailangan meron siyang mga kalahati lang ipasok nyo sa rubber bushing muna, tapos isasabay nyo ngayon yung pinaka-collar niya. So para pumasok talaga siya ng saktong-sakto talaga. Kasi kapag nga naman naipasok nyo ng buo yung rubber na yun, mahirapan na kayo. Mahirap siyang ipasok kasi mas na siya, hindi na siya mapiplex kapag nakalusot na yun. So ganyan lang guys, So ganyan lang kasimple, Sana
makatulong ako guys kahit papaano. Thank you.